Hola, good morning. Ngayon ang unang araw namin sa Batanes at tumawid nga kami ng dagat papuntang isla ng Sabtang para bisitahin ang biyenan kong babae doon. Excited kami ng mga oras na ito kasi pagkatapos ng mahabang taon, makikita uli ang aking asawa at ang kanyang nanay. Noong Pebrero ngayong taon ay nauna nang bumisita sa kanya ang kapatid ng aking asawa na nasa Spain din. Isa din yon sa mga anak niya. So ngayon naman kaming mag-asawa ang may pagkakataon na bumisita sa kanya. Nanay! Marisa. Ito na may niya. Meron pa siyang isang anak, yun yung bunso nila, na ngayon ay nasa Davao dito sa Pilipinas. Pero never na bumisita o nagparamdam sa kanya. Kaya isa yon sa mga ikinalulungkot ng aking biyanan. Kaya ngayon kung may nakakilala man kay Peterson Declaro na nasa Davao ngayon, hindi ko alam kung saang parte ng Davao pero ang alam namin ay nasa Davao. Ito na ang kalagayan ng nanay natin. Uulitin ko po, ang pangalan po ng bunso niyang anak ay Peterson Declaro, na ngayon po ay nasa Davao siya at nagtatrabaho siya sa isa sa mga restaurant sa Davao. Hindi ko lang alam o matandaan ko anong restaurant yon. Ngayong taon lang kasi siya hindi na nagparamdam. Pero sinisin niya yung mga messages ng asawa ko sa kanang bayaw ko na nandito din sa Spain. Opo. Panay plakal, sige na dami. Nay, diyan ka lang muna. Maglinis muna kami, ha? Tanda mo pa ako? Ay, sinupit na yung bubuyat na. Hindi ko talaga naintindihan yung sinasabi ng biyanan ko dito kasi nakalimutan na niya magtagalog. Hindi naman ako nakakaintindi ng salita nila dito sa Batanes. Kaya umuoo na lang ako. Saka kung kailangan kung magsasalita ka sa kanya, kailangan malapit sa tenga kasi hindi na siya nakakarinig ng maayos. Kaya kailangan malapit sa tenga kung kakausapin mo siya. Hindi mo na ako natandaan. Marisa. Marisa? Marisa. Ay, Ito ka lang dito, maglilinis muna kami, ha? Dito ka lang. ikaw na ako. Pangalawang araw namin dito sa Sabtang, Batanes. So ngayon, mas mahangin at medyo maalon. Mukhang uulan nga. Kasi iba ang langit ngayon, kalangitan. So now, papunta kami ngayon sa aking biyanan kasi papaliguan ko siya. So, tuturo ko kayo dito sa Sabtang. So, sana hindi kami abutan ng ulan. Plano ko kasing pumunta dun. Dun! So, mag-picture-picture dun. Hindi tulad kahapon na lumabas kami ng ganitong oras. Maaraw. Pero ngayon, gloomy. Tapos nakita nyo ba yan? Yan. Ang bundok. Ito yung buong bayan ng Sabtang. Tapos yung, lang to mga parang pahabang isla. Yung Sabtang. Ang kasunod nitong Sabtang, malakdag. Tapos, mayroon pa yung sinakan. Ewan ko, hindi ko kabisado Maano yung kasunod ng malakdang? Ito naman yung malakdang multipurpose hall. Tapos, yung may flag na yan, nakikita nyo. Yan ay school. Alam mo maganda dito, hindi nila kailangang mamasahe. Kasi kung may trabaho sila, lalakarin lang nila. Tapos papasok sila ng school nang hindi na mamasahe. Nay, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka bumaba? Kung nadisgrasya ka. Ba't ka bumaba? So, hatira namin siya ng food. Saka i-check namin yung bahay kasi maglilinis din kami. Tapos papaliguan ko sana siya ngayon. Yun, naabutan namin nandito sa may baba. Tapos wala siyang tsinelas. Ay, di na ka. May kaming binibili. Di ka mo, lamay. Ano yan? Ano yung kinuha ni nanay?
Damo. Damo? Bakit? Ewan. Madulas. Naku, matarik dito para sa kanya. Asan na yung tukod mo? Marisa. Andito ako, Nay. Matarik dito. Pwede siyang masubsob. Maano yung ulo niya. Ipatan mo Napapansin niyo, ito. mula pa kahapon nung pinuntahan namin siya ng unang araw namin dito sa Batanes, hindi na siya talaga nakakalakad ng maayos. Pero kanina, pagdating namin, yun nga, naabutan namin siya dun sa baba. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakarating dun sa baba. Ang sabi ng mga taong nakakausap namin ay gumagapang daw siya pababa kung saan niya gustong pumunta. Just in case nga na gusto niyang pumunta sa baba, na tulad nung dinatnan namin siya kanina, gumagapang daw siya o pababa siyang, ang pababa na ginagawa niya ay paupo kapag gusto niyang bumaba. Wait, baka po kasi may mag-react ng negative kung bakit ganun siya, bakit mag-isa lang siya, bakit walang nag-aalaga sa kanya. May nag-aalaga po sa kanya, meron po kaming binabayaran o hinire na tao para mag-alaga sa kanya na nasa Sabtang din. Share po kami ng gastos ng aking bayaw na nasa Spain din. Pero yun nga, hindi po nakakatagal sa kanya kasi dala ng katandaan, may mga sinasabi po siya na hindi na niya alam yung mga sinasabi niya. Kaya ang tendency yung nag-aalaga po sa kanya ay hindi talaga nakakatagal. Yun nga, tulad nga na sinabi ko, kaya namin hinahanap yung kanyang bunsong anak kasi anak lang talaga niya ang makakatagal sa kanya. Pakainin nga namin si nanay, ha? Saka paliguan ko muna. Tawag tala sa umita. So ito na yung sitwasyon ng bahay. Kahapon nilinis namin ito, pinaliguan namin ng sunrocks. Saka tubig. Ang dami na, mapanghin na naman yung bahay. Kailangan talaga may kasama dito si nanay at ang tatagal lang sa kanya anak niya. So maglinis pa kami dito. Ito tate by sunrocks. Dito. Kapo yun ang pakapon yun. Yung nandun sa unahan. Nay, kumain ka lang dyan. Nakabiyakan mo. Kain ka lang, Nay. Kain ka lang. Ada naroon gawin. Tapos mo kumain, paliliguan kita. Hapon na po ka. Doon tayo sa kama mo. Nakaligo ka na. Doon ka lang sa kama mo. Ha? Dahan-dahan. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan. Hawak ka sa akin, hawak ka sa akin. Kainin mo yung dala namin, ha? Tuktukan daw. Abay. Kainin mo? Oh. Oh, ayan, higa. Diyan ka lang, ha? At malinis na dito. Dun sa kabila. Sa ano? Kasi nasa kasaan hindi pa. O, dito ka lang, ha? Nagilis lang ako dun sa kabila. Dito. Kung sakit ka na. Nagilis lang ako dun, ha? Bayan Malamig kasi natin dun. yung barsaw parayaw. Hello. Di talaga kita naintindihan na eh. Nakalimutan mo na magtagalog. O, sige, dito ka lang, ha? Ha? Balik ako. Tapos ko maglinis dun. Ha, marumi dun eh. May mga kanin-kanin eh. Nangasin daw siya. Ha? Yung ginagawa namin ni husband araw-araw habang nasa Batanes kami ay pare-pareho lang. So paulit-ulit lang siya. Kasi yung pinunta namin sa Batanes ay hindi naman talaga bakasyon na para sa mga sarili namin. Kung may oras kami, sige, pwede. Pero ang main priority namin ay mabisita at maalagaan si Nanay Valentina. Araw-araw kapag pumupunta kami, maaga pa lang nandun na kami. Ang priority ko, ang agenda ko kapag pumupunta dun sa bahay ay paliguan si Nanay Valentina. Kasi sobrang dumi niya talaga sa kamapanghe. Every time na pupunta kami o dadatnan namin siya. So habang inaasikaso ko naman si Nanay Valentina, ang asawa ko naman ay naglilinis ng bahay. Noong mga oras na to, habang pinapaliguan ko siya, marami siyang sinasabi na hindi ko naiintindihan.
yun, pero tinatranslate naman sa akin yun ng asawa ko. So yun nga, dala ng katandaan dahil nga 89 years old na ang aking biyanan. So may mga sinasabi siya na hindi niya alam kung totoo ba yun o hindi, pero alam namin na hindi yun totoo. Parang naiisip lang niya na sabihin, tapos sasabihin niya kahit na hindi siya totoo. Kaya yun yung isa sa mga reason kung bakit walang nagtatagal sa kanya na nag-aalaga sa kanya. May mga pagkakataon pa, nanginingitian lang niya ako, tapos bigla siya magsasalita ng hindi ko naintindihan. Pero yun nga, siguro blessing na rin sa akin na hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. At least hindi kung masasaktan man ako, hindi ko mararamdaman kasi hindi ko siya naiintindihan. Pero so far, habang inaalagaan ko siya, at tinatranslate nga ng aking asawa, wala naman siyang sinabing hindi maganda about sa akin. Kaya kung napapansin niyo sa mga video na habang pinapaliguan ko siya, o pinapakain ko siya, o kapag kinakausap ko lang siya, nakangiti lang siya tapos bigla kami magtatawanan. Kasi minsan kasi, yung ngiti ni Nanay Valentina nakakahawa din. Nalulungkot ako na nakikita kong ganito na yung kalagayan ng aking biyanan. Kasi dati kasi, ang lambing ng aking biyanan ay pareho sa lambing ng aking nanay. Yung magpa-parlor ba? So lagi yan, gusto nila yung magpapamanicure, magpapapedicure, and magpapagupit. So lagi ko silang dinadala sa parlor kapag may budget ako, lalo na nung kapag umuwi ako ng Pilipinas. So pag umuwi kami ng Pilipinas, ayan lagi talaga na nagpapaparlor sila. Pero kay Nanay Valentina, nahinto lang yon yung lambing na yon sa akin kasi nung umuwi na siya ng Batanes. So mula kasi noon, hindi na kami masyadong nagkikita ni Nanay Valentina. So ito na lang ulit, ngayon na lang ulit kami nagkita. Kaya yung napipicture out ko nung paano siya noon, pati ngayon ay magkaiba talaga. And then after ko siyang paliguan, pakakainin ko naman siya. So naka-ready na to, dala-dala namin to kada umaga. So ito ay niluluto ng aking asawa. Minsan yung nagluluto ay yung kanyang pamangkin, yung pamangkin ng aking asawa na salamat kay Jarvis. Minsan silang dalawa yung salita na nagluluto. Pero isa sa mga toka o routine ng aking asawa ay ipagluto yung aking biyanan. At syempre, after niyang kumain, kailangan ko ulit siyang linisan kasi nagkakalat siyang kumain. Pero hindi siya yung bata na kailangan mong subuan para lang makakain. Hindi. Kaya pa niyang kumain mag-isa. Pero yun nga lang, nagkakalat yung mga kanin, saka kung ano man yung kinakain niya nung time na yan. Kaya kailangan ko ulit siyang linisan. Normally, talaga, pinapakain ko muna siya bago ko siya paliguan. Pero may mga pagkakataon kasi na kailangan ko muna siyang paliguan kasi sobrang dumi niya talaga. And then pagkatapos naman niyang kumain, time na para dalhin ko siya doon sa kwarto na kung saan malinis na kasi nilinis na yon ng aking asawa. Pagkatapos ko siyang ihatid sa kanyang kwarto, chine-check ko kung malinis din yung kanyang higaan, pati na rin yung mga gagamitin niya, just in case na gusto niya magtimpla ng kape. Lahat yon sine-check ko. Pagkatapos nun pupunta naman ako sa may kusina para hugasan yung mga nakatambak na hugasan. Yes, may mga tambak siyang hugasan araw-araw. Tapos marami din siyang labahan. Ang ginagawa niya kasi, kaya marami siyang labahan. Kung ano yung sinuot ko sa kanya, tatanggalin niya yon, huhubarin niya yon. So, ang mangyayari, labahan na yon. So, magpapalit siya. Tapos, ang gagawin niya ulit ay ganon. So, paulit-ulit. Kaya, ang nangyayari, natatambakan siya ng labahan. Ang itim mo. Ang itim. Oo. Kapag nakikita namin na malinis na, saka wala nang gagawin, saka lang kami aalis ni husband. Kailangan naming umalis kasi kailangan naming magluto doon sa kabilang bahay kasi mas kumpleto kasi doon. Tapos, babalik kami para dalhan ulit ng pagkain si Nanay Valentina. So, kinahapunan, bumalik kami para magdala ng pagkain niya na merienda. Merienda pa lang to. Nakita namin siya dyan. Kung hindi pa siya nilapitan na Richard, hindi niya maririnig. Anong ginagawa? So, kailangan talaga may kasama si nanay dito. Hindi lang sa gabi, hindi lang sa araw, kailangan araw-araw. Hindi lang pag matutulog, hindi lang ganun. Kailangan meron talaga.